Kapatid, nagigising ka ba natakot sa bukas? Dahil sa pakiramdam na kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho, hindi darating ang pera? Paano kung sabihin ko sa iyo na may simpleng bagay na magagawa mo tuwing umaga? Isang bagay na itinuro ng Biblia sa loob ng libu-libong taon na maaring magsimulang magpabago sa direksyon ng iyong buhay pinansyal? Hindi ito mahika, kapatid. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo na iilan lamang ang tunay na nakakaintindi. Manatili ka hanggang sa matapos ang video na ito dahil ang matututunan mo ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan mo upang mabuksan ang probisyon ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo, kapatid, may katotohanan sa salita ng Diyos na simple at malalim. Sinasabi sa mga Kawikaan, Kabanata 18, Talata 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Naisip mo na ba ang bigat ng mga salitang iyon? Kamatayan at buhay. Hindi ito isang walang laman na metapora. Ito ay isang tunay na espiritual na prinsipyo na namamahala sa realidad sa ating paligid. Maraming tao ang nabubuhay na nakakulong sa isang siklo ng pananalapi na tila walang takas. Nagsusumikap sila, at sinisikap na gawin ang kanilang makakaya. Ngunit para bang mayroong isang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa pagdating ng kasaganaan. At kakaunti lamang ang nakakaalam na ang hadlang na ito ay kadalasang nabubuo ng mismong mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig araw-araw. Gigising ka at ano ang sasabihin mo? Isa na namang mahirap na araw. Hindi kailanman sapat ang pera. Hindi ako makakalabas sa sitwasyong ito. Kapatid, bawat salitang binibigkas mo ay hindi lamang tunog na nawawala sa hangin. Bawat salita ay may taglay na malikhain o mapanirang kapangyarihan. Itinuturo ito sa atin ng kasulatan mula sa Genesis nang nilikha ng Diyos ang sansinukob sa pamamagitan ng pasalitang salita. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At tayo na nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis ay mayroon ding kapangyarihang ito sa ating mga dila. Pero narito ang problema. Karamihan sa mga tao ay ginagamit ang kapangyarihang ito laban sa kanilang sarili nang hindi man lang namamalayan. Nagpapahayag sila ng kakulangan at pagkatapos ay nagtataka kung bakit hindi dumarating ang kasaganaan. Nagpapahayag sila ng pagkatalo at pagkatapos ay nagtatanong kung bakit hindi nangyayari ang mga tagumpay. Hindi ko tinutukoy ang mababaw na positibong pag-iisip, kapatid. Ang tinutukoy ko ay ang malalim na espiritual na pagkakahanay sa pagitan ng iyong pinaniniwalaan, ng iyong sinasabi at ng iyong naaakit sa iyong buhay. Si Jesus mismo ay nagturo sa Marcos, Kabanata 11, mga talata 23 at 24. Sino mang magsabi sa bundok na ito, umalis ka at tumalon ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanilang puso, kundi naniniwala na ang kanilang sinasabi ay mangyayari para sa kanila. Nakikita mo ba? Hindi lamang ito paniniwala sa iyong puso, ito rin ay pagsasalita gamit ang iyong bibig. Ang pananampalatayang hindi ipinahayag ay hindi kumpletong pananampalataya. At ngayon, sa bidyong ito, matututunan mo kung paano iayon ang iyong mga salita sa umaga sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay pinansyal. Matutuklasan mo ang mga partikular na pahayag na kapag ginawa ng may tunay na pananampalataya at pag-unawa sa Biblia, ay magsisimulang magbukas ng mga pinto na dating tila sarado. Ngunit hindi ito isang mahiwagang formula. Kapatid, ito ay isang espiritual na prinsipyo.
Ito ay karunungan na nagmumula sa itaas. At habang narito tayo ng magkakasama, gusto kong gumawa kayo ng isang mahalagang bagay ngayon din. Pumunta sa mga komento at ipahayag, ang aking mga salita ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang deklarasyong ito ay hindi lamang para sa akin upang makita. Ito ay para simulan ninyong sanayin ang inyong bibig na magsalita ng mga bagay na nakapagpapatibay, na lumilikha ng mga bagong katotohanan. Sige at isulat ninyo iyan. Magbabasa at magdarasal ako kasama ninyo dahil ang matututunan mo ay hindi gagana kung hindi mo ito isasagawa. At ang unang pahayag na iyan sa mga komento ang iyong unang hakbang. Manatili ka sa akin dahil ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang inihahayag ng Biblia tungkol sa mga deklarasyon sa umaga na nagbubukas ng mga landas sa pananalapi. Kapatid, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang isang bagay na magiging ganap na makatuwiran ngayon. Uri, Biblia, ang umaga ay palaging isang sagradong panahon. Hindi nagkataon lamang na binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong araw. Sinasabi sa mga panaghoy, Kabanata 3, talata 23 na ang mga awa ng Diyos ay bago bawat umaga. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang blangkong pahina. Ito ay isang pagkakataon mula sa Diyos para sa iyo na magsimulang muli, magsulat muli at magbagong anyo. Ngunit narito ang makapangyarihang katotohanan. Ang mga unang kaisipan at salita sa umaga ay may napakalaking espiritual na bigat. Itinatakda ng mga ito ang kapaligiran para sa iyong araw. Pinapagana ng mga ito ang mga espiritual na puwersa para sa iyo o laban sa iyo. At kapag natuto kang ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay pinansyal sa sandaling magising ka, literal mong binubuksan ang mga pintuan ng paglalaan. Sinasabi sa mga awit, Kabanata 5, talata 3, Sa umaga, O Panginoon, dinirinig mo ang aking tinig. Sa umaga ay inilalahad ko ang aking mga kahilingan sa harap mo at naghihintay ako ng may pag-asam. Naunawaan ni David na ang umaga ang oras upang komunikta sa Diyos at ipahayag ang kanyang mga pangangailangan at pananampalataya. Hindi siya nagising na nagrereklamo, nagising siyang nagpapahayag. Kaya ano ang deklarasyon sa umaga na magbubukas ng mga landas sa pananalapi? Hindi ito isang mahiwagang parirala. Ito ay mga prinsipyong ipinapahayag mo nang may tunay na pananampalataya. Bibigyan kita ng mga praktikal na halimbawa batay sa salita. Unang pahayag, ang Diyos ang aking pinagmumulan at Siya ang tumutugon sa lahat ng aking pangangailangan. Ito ay nagmula sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, talata 11. Kapag ipinahayag mo ito, inililipat mo ang pokus palayo sa kakulangan at inilalagay ito sa Diyos bilang tagapagtustos. Pangalawang pahayag, lahat ng mahahawakan ng aking mga kamay ay magtatagumpay. Batay sa mga awit, Kabanata 1, talata 3, na tumutukoy sa taong nagbubulay-bulay sa kautusan ng Panginoon. Hindi ito pagmamataas. Ito ay pananampalataya sa mga banal na pangako. Ikatlong deklarasyon, ako ang ulo at hindi ang buntot, ako ang nasa itaas at hindi nasa ibaba. Deuteronomio, Kabanata 28, talata 13. Kapag ipinahayag mo ito, ipinapalagay mo ang pagkakakilanlan na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Pang-apat na pahayag, nalulugod ang Panginoon sa aking kasaganaan. Mga awit, Kabanata 35, talata 27. Sinisira nito ang kasinungalingan na nais ng Diyos na maging mahirap ka. Hindi lamang ito magagandang salita, kapatid.
Ito ay mga katotohanan sa Biblia na kapag ipinahayag ng may pag-unawa at tunay na pananampalataya, ay iniaayon ng iyong espiritu sa katotohanan ng kaharian ng Diyos. At kapag mayroong ganitong pagkakahanay, magsisimulang magbago ang mga bagay-bagay. Lumilitaw ang mga oportunidad, lumilitaw ang mga ideya, nagpapakita ng pabor, nagbubukas ang mga pinto. Ngunit mag-ingat, hindi ito tungkol sa pag-uulit na parang loro. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng may pananalig, pagkaalam na ito ay totoo sa espiritual na larangan at mahahayag sa natural na larangan. Ito ay tungkol sa paggising, paglalagay ng iyong sarili sa harap ng Diyos sa panalangin, at pagkatapos ay pagpapahayag ng mga katotohanang ito tungkol sa iyong buhay ng may espiritual na autoridad. Ngayon maaaring iniisip mo, pero kailangan ko na lang bang magdeklara at maghintay? Hindi, kapatid. Ang mga deklarasyon ay nagbubukas ng mga landas. Ngunit, kailangan mo itong tahakin. Kailangan mong manatili sa akin sa bidyong ito dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ilalapat ang mga deklarasyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay sa isang praktikal at matalinong paraan. Huwag umalis ngayon dahil ang susunod na mangyayari ay siyang kumpleto sa turong ito at magbibigay sa iyo ng kumpletong mapa upang makita ang pagbabagong magaganap. Bago ko ituro sa inyo ang praktikal na sunod-sunod na proseso kung paano isabuhay ang mga pahayag na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay, kailangan ko munang magkwento ng isang kwento na magbubukas sa inyong mga mata sa tunay na kapangyarihan ng mga ito. May isang babaeng nagngangalang Teresa mula sa lungsod ng Parañaque. Mahigit 20 taon na siyang nagtrabaho bilang mananahi. Nagigising siya bago sumikat ang araw, nagtatrabaho hanggang gabi, ngunit hindi sapat ang pera. Nakatambak ang mga bayarin. Kailangan ng mga bata ng mga gamit sa paaralan, pagkain at damit. At kahit anong pilit niya, palaging kulang ang mga ito. Si Teresa ay isang mananampalataya. Nagdarasal siya araw-araw, ngunit ang kanyang mga panalangin ay palaging desperadong mga pagsusumamo. Diyos ko, tulungan mo ako. Lumulubog na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. At ang mga unang salitang lumalabas sa kanyang bibig tuwing umaga ay, "O Jesus, isa na namang araw ng pakikibaka. Kailan kaya ito bubuti?" Isang araw pumunta si Teresa sa isang simbahan at nangaral ang pastor partikular mula sa mga Kawikaan, Kabanata 18 talata 21. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Parang bomba ang tumama sa kanya. Napagtanto niya na kahit na siya ay nanalangin, ang sarili niyang mga salita ay nagdidikta ng kakulangan sa kanyang buhay araw-araw. Nang gabing iyon, gumawa ng desisyon si Teresa. Kumuha siya ng kwaderno at sumulat ng 5 pahayag batay sa Biblia. At tuwing umaga, pagkagising, bago gumawa ng anuman, tatayo siya, bubuksan ang bintana para sa bagong araw at ipahahayag ng malakas, "Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa araw na ito. Ikaw ang aking pinagmumulan. Lahat ng mahawakan ng aking mga kamay ay uunlad. Nalulugod ang Panginoon sa aking kasaganaan. Mapalad akong maging isang pagpapala. Noong una, parang kakaiba. Medyo nakakahiya pa nga, pero nagpatuloy siya. Dahil hindi ito tungkol sa pakiramdam, kundi tungkol sa pagsunod sa isang espiritual na prinsipyo na ngayon ay naunawaan na niya. At alam mo ba kung ano ang nagsimulang mangyari? Hindi ito nagkataon lang, pero sa mga unang linggo napansin ni Teresa na iba ang kanyang isip. Tumigil na siya sa pagkagising na takot,
Tumigil na siya sa pagtingin sa araw bilang isang pasanin. Nagsimula siyang makakita ng mga pagkakataon kung saan dati ay mga problema lamang ang nakikita niya. Isang customer ang nagkomento tungkol sa kalidad ng kaniyang trabaho at inirekomenda siya sa isang mas malaking tindahan. Biglang dumami ang mga order ni Teresa. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya. Bakit hindi turuan ng pananahi ang ibang mga kababaihan sa kapitbahayan at singilin ito? Ang ideya ay dumating ng malinaw, parang hininga mula sa Diyos. At kumilos siya. Sa loob ng 6 na buwan, hindi na lamang isang mananahi si Teresa na nahihirapang mabuhay. Mayroon siyang maliit na paaralan ng pananahi sa kanyang garahe. Nagkaroon siya ng dagdag na kita. Nabayaran niya ang mga lumang utang. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya nagising na may paninikip ng dibdib. Ano ang nagbago? Hindi lamang ito isang deklarasyon. Ito ay kombinasyon ng tunay na pananampalataya, mga salitang naaayon sa salita ng Diyos at matalinong pagkilos. Binuksan ng mga deklarasyon sa umaga ang kanyang mga espiritual na mata upang makita ang mga posibilidad. Binuksan nito ang mga pinto ng pabor at nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumasok sa mga pintuang iyon. Ang kwento ni Teresa ay maaari ring maging kwento mo, kapatid. Kaya pumunta sa mga komento ngayon at isulat, "Nakatatanggap ako ng banal na karunungan upang umunlad." Ang pahayag na ito ay makapangyarihan at gusto kong makita kang magsimulang magsanay sa bagong paraan ng pagsasalita. Sige at ipahayag mo ito. Ngayon, hayaan mong ituro ko sa iyo kung paano eksaktong ilapat ang prinsipyong ito sa iyong gawain sa paraang magdudulot ng tunay na mga resulta. Kapatid, dumako na tayo sa praktikal na usapin dahil ang isang deklarasyon na walang pagsasabuhay ay parang pagtatanim na walang pagdidilig. Kailangan mong maunawaan kung paano ito gumagana sa pang-araw-araw na buhay upang tunay na mabuksan ang mga landas patungo sa pera. Unang hakbang, lumikha ng isang sagradong sandali sa umaga. Hindi kailangang isang oras. Maaari itong maging 10, 15 minuto. Ngunit kailangan itong maging sinasadya. Gumising ka, huwag mong kunin muna ang iyong telepono. Huwag mong ibuhos ang iyong sarili sa iyong mga alalahanin. Ilaan ang oras na ito upang kumonekta sa Diyos at ipahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyong buhay. Ikalawang hakbang, isulat ang iyong mga pahayag. Huwag umasa lamang sa memorya. Kumuha ng isang piraso ng papel, isang kwaderno at sumulat ng 5 hanggang 7 pahayag batay sa mga talata sa Biblia tungkol sa paglalaan, karunungan at kasaganaan. Kapag isinulat mo ito, ginagawa mo itong mas makatotohanan. At kapag binasa mo ito ng malakas, pinapagana mo ang kapangyarihan ng binigkas na salita. Ikatlong hakbang, ipahayag ng may pananampalataya, hindi ng may pag-aalinlangan. Sinasabi ni Santiago, Kabanata 1, mga talata 6 at 7, na ang sinumang humihingi ng may pag-aalinlangan ay parang alon ng dagat at walang tatanggapin mula sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nagpapahayag, gawin mo ito ng may pananalig. Kahit na hindi pa nagbabago ang mga pangyayari, ikaw ay nagpopropesiya tungkol sa iyong sariling buhay batay sa salita ng Diyos. Pang-apat na hakbang, obserbahan ang iyong bokabularyo sa buong araw. Walang saysay ang pagdedeklara ng buhay sa umaga at paggugol ng natitirang oras sa pagdedeklara ng kamatayan. Kapag dumating ang tukso na sabihing, "Sira na ako, hindi ako magtatagumpay," napakahirap huminto, huminga at baguhin ang salaysay. Sabihin,
Ako ay nasa proseso ng paglago. Binubuksan ng Diyos ang mga landas. Nagtitiwala ako sa Kanyang tiyempo. Ikalimang hakbang, kumilos alinsunod sa iyong mga deklarasyon. Kung idineklara mo na ikaw ay masagana, gumawa ng mga desisyon sa isang taong umuunlad. Magplano, ayusin ang iyong pananalapi, humanap ng kaalaman, gumawa ng may kahusayan. Ang mga deklarasyon ay nagbubukas ng mga pinto, ngunit kailangan mong tahakin ang mga ito ng may matalinong pagkilos. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nag-ugnay ng pananampalataya, salita at gawa. Ipinahayag ni Josue na titigil ang araw, ngunit siya rin ay nasa labanan. Ipinahayag ni David na matatalo niya si Goliath, ngunit pinulot din niya ang mga bato at sumabak sa komprontasyon. Nanalangin si Nehemias, ngunit inorganisa rin niya ang mga tao upang muling itayo ang mga pader. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay, gaya ng sinabi ni Santiago sa Kabanata 2, talata 26. Kaya unawain ito. Ang iyong mga deklarasyon sa umaga ay hindi isang salamangka. Ang mga ito ay espiritual na pagkakahanay. Kapag nagising ka at ipinahayag ang mga pangako ng Diyos, iniayon mo ang iyong espiritu sa dalas ng kaharian. At sa dalas na iyon, dumadaloy ang karunungan, lumilitaw ang mga pagkakataon, at nagpapakita ng pabor. Kung ang turong ito ay nagbibigay ng liwanag sa iyo, ipakita ito ngayon. I-like ang video na ito. Hindi lamang ito isang kilos, ito ay isang paraan para masabi mo, pinahahalagahan ko ang katotohanan ito at gusto kong mas maraming tao ang makatanggap din nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon at i-activate ang bell dahil dito sa channel, ang mga paghahayag na tulad nito ay patuloy na ibinabahagi at kailangan mong maging konektado upang hindi mo makaligtaan ang anumang salitang nais sabihin sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong ito. At marami pang iba, kailangan mong maunawaan ang isang malalim na katotohanan tungkol sa ugat ng kakulangan at kung paano ito tuluyang mapupuksa. Manatili ka sa aking tabi. Alam mo kapatid, may mas malalim na kahulugan sa likod ng kahirapang pinansyal na kinakaharap ng maraming tao. Hindi lang ito kakulangan ng pera. Ito ay isang pag-iisip na nabuo sa loob ng maraming taon. Minsan ay henerasyon. Ito ay isang pag-iisip ng kakapusan. Sinasabi ng mentalidad na ito, hindi ito kailanman magiging sapat. Palaging magkakaroon ng kakulangan. Hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng higit pa. Nais ng Diyos na mamuhay ako sa kahirapan upang maging mapagpakumbaba. At ang mga kasinungalingang ito ay nakapasok na maging sa puso ng maraming taimtim na mananampalataya. At hanggat ang mga paniniwalang ito ay gumagana sa loob mo, gaano man karaming pagkakataon ang ipadala ng Diyos, hindi mo lubos na papapakinabangan ang mga ito. Ang Biblia sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 2, ay nagsasalita tungkol sa pagbabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng isipan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabago ng iyong saloobin. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pananaw tungkol sa iyong sarili, tungkol sa Diyos at tungkol sa pera. At kapag sinimulan mong ipahayag ang mga katotohanan sa Biblia tuwing umaga, literal mong binabago ang iyong isipan. Tingnan mo, kapag sinabi mong, ang Diyos, ang aking pinagmumulan, binabali mo ang kasinungalingang ang iyong seguridad ay nakasalalay lamang sa iyong trabaho o sa iyong sweldo. Inilalagay mo ang Diyos sa sentro at mayroon siyang libong paraan para suportahan ka na hindi mo maisip. Kapag ipinahayag mo na ako'y mapalad,
Sinisira mo ang kasinungalingan na ikaw ay malas, na ikaw ay ipinanganak upang magdusa, na ang iyong pamilya ay palaging mahirap at ikaw ay magiging mahirap din. Hindi kapatid, ikaw ay anak ng Diyos at siya ay nalulugod sa iyong kasaganaan. Ngayon, ang pagpapanibago ng iyong isipan ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay isang proseso at kaya naman napakahalaga ng mga pagpapatibay sa umaga. Dahil araw-araw mong pinatitibay ang katotohanan at araw-araw mong pinapahina ang kasinungalingan. Napag-uusapan natin yan, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay na lubos na makapagpapabilis sa pagbabagong ito sa inyong buhay. Hindi ninyo kailangang makinig lamang at maghintay na magbago ang mga bagay-bagay ng kusa. Naghanda ako ng isang praktikal na gabay na tinatawag na baguhin ang iyong pag-iisip at paramihin ang iyong pananalapi ng mabilis. Ituturo sa inyo ng material na ito ng paunti-unti kung paano basagin ang malalalim na hadlang sa pag-iisip na pumipigil sa inyo na umunlad, kung paano iayon ang inyong isipan sa mga prinsipyo ng Biblia tungkol sa kasaganaan at kung paano ilapat ang mga praktikal na estratehiya na magbubunga ng tunay at pangmatagalang resulta. Hindi lang ito teorya, kapatid. Isa itong kumpletong roadmap para makalaya ka sa siklo ng kakapusan at makapasok sa isang bagong yugto ng paglago at kalinawan sa pananalapi. Sa bawat araw na ipinagpapaliban mo ang desisyong ito ay isa na namang araw na natigil sa parehong lugar. At alam kong ayaw mo na niyan. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, may ibang tao na ang nag-a-apply nito at umaani ng mga bunga ng pagbabagong ito. Kung babalikan natin ang ating pinag-usapan, ang pagpapanibago ng iyong isipan ay mahalaga. Ngunit higit pa riyan, kailangan mong maunawaan ang kapangyarihan ng pasasalamat. At iyan ang aking tatalakayin ngayon. Kapatid, may isang elementong hindi maaaring mawala sa iyong mga pagpapatibay sa umaga, ang pasasalamat. Alam mo ba na ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang susi sa pagbubukas ng mga pinto tungo sa kasaganaan? Hindi ko ito iniimbento. Malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sinasabi sa unang Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. Hindi lamang kapag mabuti ang mga bagay, sa lahat ng bagay. At ang mga taga-Filipos, Kabanata 4, Talata 6 at 7, ay nagtuturo sa atin na iharap ang ating mga kahilingan sa Diyos nang may pasasalamat. At kung gayon ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay sa ating mga puso. Napapansin mo ba ang padron? Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang pakiramdam. Ito ay isang espiritual na saloobin na nagbubukas ng mga pinto. Kapag sinimulan mo ang iyong umaga ng may pasasalamat, kinikilala mo na ang Diyos ay nakagawa na ng mabubuting bagay sa iyong buhay. At lumilikha ito ng isang kanais-nais na espiritual na kapaligiran para sa mas maraming pagpapala na darating. Isipin mo, kung magigising ka at ang unang gagawin mo ay magreklamo, ipinahihiwatig mo sa espiritual na sansinukob na ikaw ay walang utang na loob. At bakit pa ibibigay ng Diyos ang higit pa sa mga kamay ng isang taong hindi pinahahalagahan ang kung ano ang mayroon na sila? Ngunit kapag nagising ka at nagpasalamat, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa isa na namang araw ng buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa aking trabaho, para sa aking kalusugan,
para sa bubong sa aking ulo. Ipinapakita mo ang espiritual na kapanahunan. At narito ang isang bagay na makapangyarihan. Magpasalamat din sa hindi pa dumarating. Oo, tama ang narinig mo. Magpasalamat sa mga biyaya na paparating. Magpasalamat sa mga pintong nagbubukas. Magpasalamat sa karunungang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ito pagpapalagay, ito ay pananampalataya. Ito ay paniniwala na ang Diyos ay tapat sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Itinuro ni Jesus sa Marcos, Kabanata 11, talata 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ito at magiging inyo nga. Maniwala kayo na natanggap na ninyo ito. Past tense. Bago pa man kayo makakita, naniniwala na kayo na natanggap na ninyo ito. At ang paraan upang maipakita ito ay sa pamamagitan ng paunang pasasalamat. Kaya, kapag gumagawa ka ng mga deklarasyon sa umaga, laging magsimula ng may pasasalamat. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagiging aking tagapagbigay. Nagpapasalamat ako sa karunungang ibinibigay mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binubuksan mo ang mga landas para sa akin ngayon. At pagkatapos ay ipahayag ang mga pangako sa iyong buhay. Ang kombinasyon ng pasasalamat at pagpapahayag ng pananampalataya ay espiritual na sumasabog. Dahil hindi ka humihingi ng anuman sa Diyos, hindi ka nagmamataas. Nagiging nagpapasalamat ka at may tiwala ka ng sabay. At iyon ay nakalulugod sa puso ng Ama. Ngayon, gusto kong pag-aralan ninyo ito rito mismo. Pumunta sa mga komento at isulat. Nagpapasalamat ako sa mga biyayang bigay ng Diyos sa buhay. Koki, huwag masyadong mag-isip. Sige lang at ipahayag ito. Dahil kapag hayagan mong ipinapahayag ang pasasalamat na ito, pinapalakas mo ang sarili mong pananampalataya. Sige na. At may isa pang katotohanan na kailangan mong maunawaan. Ang iyong mga salita ay hindi lamang nakakaapekto sa hinaharap. Pinagagaling din nito ang nakaraan at kasalukuyan. Manatili ka sa akin dahil ito ay magiging mas malinaw pa. May kapangyarihan sa iyong mga salita na higit pa sa paglikha ng mga realidad sa hinaharap. Kapatid, ang iyong mga salita ay mayroon ding kapangyarihang magpagaling ng mga nakaraang sugat at bumuo ng mga kasalukuyang relasyon. At direktang nakakaapekto ito sa iyong buhay pinansyal. Hayaan mong ipaliwanag ko. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 12, talata 18, may isa na ang mga salita ay tumatagos na parang tabak, ngunit ang dila ng pantas ay nagdudulot ng kagalingan. At idinagdag pa ng Kawikaan, Kabanata 15, talata 4, ang mahinahong dila ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang suwail na dila ay dumudurog ng diwa. Maraming tao ang nabubuhay sa kakapusan sa pananalapi dahil sila ay nabubuhay sa mga alitan sa relasyon, mga pagtatalo sa asawa, hindi pagkakasundo sa mga katrabaho, mga sama ng loob sa mga kapamilya. At marami sa mga pagtatalong ito ay sanhi o pinatindi ng masasakit na salita, kritisismo at kawalan ng kontrol sa sariling dila. At narito ang katotohanan. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ito ay tungkol sa malusog na mga relasyon. Ito ay tungkol sa isang maayos na tahanan dahil maaari kang magkaroon ng pera at maging miserable sa loob. Ngunit kapag natuto kang gamitin ang iyong mga salita upang magpatibay, upang maghikayat, upang magpatawad, upang magpala, bumubuo ka ng isang kapaligiran kung saan ang tunay na kasaganaan ay uunlad. Kaya,
Kapag nagpapahayag ng mga katotohanan sa umaga, isama ang mga deklarasyon tungkol sa iyong mga relasyon. Panginoon, ipinapahayag ko ang kapayapaan sa aking tahanan. Ipinapahayag ko ang karunungan upang makipag-usap ng may pagmamahal. Ipinapahayag ko ang kapatawaran sa mga nakasakit sa akin at ang paggaling sa mga sugat na aking dulot. Dahil alam mo kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito, nawawalan mo na ng gana ang mga alitan bago pa man magsimula. Lumilikha ka ng espiritual na kapaligiran ng kapayapaan at sa kapaligirang iyon, umuunlad ang mga pagpapala. Lumalaking malusog ang mga bata. Napapatibay ang mga pagsasama. Umuunlad ang mga negosyo. Ang mga taga-Efeso, Kabanata 4, Talata 29 ay humihikayat sa atin. Huwag lumabas ang anumang masasamang salita sa inyong mga bibig, kundi ang mabuting ikatitibay lamang. Magpatibay, magtayo. Ang iyong mga salita ay dapat magpalakas, hindi magwasak. At nagsisimula iyan sa desisyong kontrolin ng iyong dila. May mga araw na magigising kang iritado. May mga araw na pipilitin ka ng mga pangyayari na sumabog. Ngunit tandaan, mayroon kang kapangyarihang pumili. Inihambing ni Santiago, Kabanata 3, mga bersikulo 5 at 6, ang dila sa isang maliit na timon na nagmamaneho ng isang malaking barko. Maaari mong gabayan ang iyong araw, ang iyong buhay, ang iyong mga relasyon sa pamamagitan ng iyong pinipiling sabihin. At narito ang isang hamon. Sa susunod na 24 na oras, bigyang pansin ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Ilang beses ka magrereklamo, ilang beses ka pumupuna, ilang beses ka nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol sa iyong sarili o sa iba, at pagkatapos magdesisyon na magbago. Magpasya na ang iyong mga salita ay magiging mga kasangkapan para sa pagtatayo, hindi para sa pagsira. Ang katotohanang natanggap mo ngayon ay napakalakas para itago sa iyong sarili. May mga tao sa paligid mo na winawasak ng sarili nilang mga salita at hindi man lang nila ito alam. Ibahagi ang video na ito ngayon. Ipadala ito sa kaibigan, kapamilya, kasamahan na kailangang makarinig nito. Maaari kang maging instrumentong ginagamit ng Diyos upang baguhin ang buhay ng isang tao ngayon. Huwag mong itago ang paghahayag na ito sa iyong sarili. Paramihin pa ito. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mapanatili ang disiplinang ito ng mga morning affirmation kahit na nagiging abala ang buhay at nagiging masikip ang mga bagay-bagay. Kapatid, magiging tapat ako sa iyo. Madali lang magsimula ng bago. Ang mahirap ay panatilihin ito. Magsisimula ka bukas ng puno ng kasabikan. Gagawa ka ng mga resolusyon para sa iyong umaga. At magiging maganda ang iyong pakiramdam. Pero sa isang linggo, kapag tumunog ang alarm at pagod ka na, kapag dumami ang mga problema, kapag tila walang nagbabago, ang tukso ay bumalik sa iyong mga lumang gawi. At sa mismong sandaling ito na kailangan mong tandaan, ang espiritual na disiplina ay hindi tungkol sa damdamin. Ito ay tungkol sa pagsunod at pananampalataya. Mga Hebreo, Kabanata 10, Talata 35 ay nagbabala sa atin, huwag ninyong itapon ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Kaya paano mo mapapanatili ang disiplinang ito? Una, unawain na ito ay isang espiritual na labanan. Ayaw ng kaaway na umunlad ka. Ayaw niyang matuklasan mo ang kapangyarihan ng iyong dila. Kaya susubukan niya sa lahat ng paraan para sumuko ka. Magdadala siya ng antok, katamaran, panghihina ng loob at pagdududa. Ngunit kailangan mong maging mas matiyaga kaysa sa lumalaban. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 4,
talata 23. Higit sa lahat, bantayan mo ang iyong puso, sapagkat dito nagmumula ang lahat ng iyong ginagawa. Ingatan mo ang iyong puso, protektahan ang iyong mga paniniwala. Huwag mong hayaang nakawin ng mga pangyayari ang iyong pananampalataya. Pangalawang estratehiya, magkaroon ng katuwang sa pananagutan. Maaaring ito ay ang iyong asawa, isang kaibigan ng pananampalataya, isang taong nasa paglalakbay din ng pagbabagong ito. Magkasundo kayong magpaalalahanan sa isa't isa. Ibahagi ang inyong mga pahayag, magkasamang manalangin. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 27, talata 17, ang bakal ay nagpapatalas ng bakal at ang tao ay nagpapatalas ng iba. Kailangan mo ng mga tao sa paligid mo na hahamon sa iyo na lumago. Pangatlong estratehiya, ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Kapag napansin mong mas positibo ang iyong isipan, ipagdiwang ito. Kapag may dumating na pagkakataon, kahit maliit lang, kilalanin na ang Diyos ay gumagawa. Kapag nagawa mong kontrolin ang iyong dila sa sandali ng pagkairita, magpasalamat. Ang maliliit na tagumpay na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. At tandaan, ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Binabanggit ng Biblia ang paghihintay sa Panginoon, ang pagtitiyaga at ang hindi pagsuko. Hinihikayat tayo ng Galacia, Kabanata 6, talata 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Nagtatanim ka na ngayon ng mga binhi sa pamamagitan ng iyong mga deklarasyon. At darating na ang ani, ngunit huwag kang sumuko bago ang anihan. Patuloy na magpahayag, patuloy na maniwala, patuloy na kumilos ng may katalinuhan, dahil ang Diyos ay tapat. At paalala lang, ang praktikal na gabay na nabanggit ko dati, baguhin ang iyong pag-iisip at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi, ay makukuha pa. Kung hindi mo pa ito nada-download, huwag nang maghintay pa. Ang material na ito ay magbibigay sa iyo ng makapangyarihang mga kagamitan upang mapabilis ang iyong pagbabago at mapanatili ang disiplina sa estratehikong paraan. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ito habang available pa ito. Ang kaalamang walang aplikasyon ay hindi nakakabuo ng pagbabago, at ang gabay na ito ay tiyak na tutulong sa iyo na mailapat ang lahat ng ito sa praktikal at epektibong paraan. Ngayon, dumako na tayo sa konklusyon ng lahat ng ating tinalakay dito, at mayroon akong napakahalagang pangwakas na mensahe para sa iyo. Kapatid, narating na natin ang katapusan ng araling ito, ngunit gusto kong maintindihan mo. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Lahat ng natutunan mo ngayon tungkol sa kapangyarihan ng mga morning affirmation ay daan lamang patungo sa isang nabagong buhay. Natuklasan mo na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Natutunan mo na ang iyong mga salita sa umaga ay may kapangyarihang magbukas ng mga landas sa pananalapi. Nakita mo na hindi ito mahika, kundi isang malalim na espiritual na prinsipyo na itinuturo sa mga banal na kasulatan. Naunawaan mo na kailangan mong ihanay ang pananampalataya, mga salita at kilos, at hinamon kang baguhin ang paraan ng iyong pagsasalita tungkol sa iyong sarili, tungkol sa Diyos, at tungkol sa iyong kinabukasan. Ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa revelasyon na ito? Hahayaan mo ba itong maging isa na lamang video na napanood mo at nakalimutan? O magdedesisyon ka ba na simula bukas, pagsikat ng araw, babangon ka at ipahahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong
buhay? Ang Josue Kabanata 24, talata 15 ay nagtatapos sa isang makapangyarihang parirala. Piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Ngayon ang araw ng pagpili. Piliin mong maglingkod sa Diyos gamit ang iyong mga salita. Piliin mong iayon ang iyong bibig sa Kanyang kalooban. Piliin mong maging tagapagpahayag ng buhay, hindi ng kamatayan. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay kasama mo. Nakatuon siya sa iyong ganap na kasaganaan espiritual, emosyonal at pinansyal. Nais niya na mamuhay ka ng sagana, hindi sa kakulangan. At inilagay niya sa iyong mga kamay o sa halip sa iyong bibig ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan upang maipakita ito, ang binigkas na salita. Kaya bukas pagkagising mo, bago mo kunin ang iyong telepono, bago ka mag-alala, ilaan mo ang mga sagradong sandaling iyon. Pasalamatan ng Diyos para sa bagong araw. Ipahayag ang Kanyang mga pangako sa iyong buhay. Magpropesya ng kasaganaan, karunungan, biyaya, mga pintong bukas. At pagkatapos ipamuhay ang araw na iyon nang may kumpiyansa na ang Diyos ay gumagawa para sa iyong pabor. Kung napalakas ng mensaheng ito ang iyong pananampalataya, mag-iwan ng like ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga aral ng Diyos para sa iyong buhay. Dito, makikita mo ang praktikal na karunungan mula sa Biblia na tunay na nakapagpapabago. At ang komunidad na ito ay lumalago dahil ang katotohanan ay ipinapahayag ng may pagmamahal at kalinawan. Huwag mong ihinto ang iyong paglalakbay sa pagkatuto ngayon. Ipagpatuloy ang paglulubog na ito sa kaalaman sa Biblia tungkol sa kasaganaan. Ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay mahalaga para patuloy mong mabuo ang matibay na pundasyong ito ng pananampalataya at karunungan. I-click ito ngayon at manatiling nakatutok sa proseso ng pagbabagong ito na iyong sinimulan. Pagpalain ka, nawa ng Diyos ng sagana, kapatid. At tandaan, ang lumalabas sa iyong bibig ay maaring sumisira o nagtatayo. Pumili na bumuo, pumili na magpahayag ng buhay, pumili na umunlad ng may layunin. Ang iyong bagong kwento ay nagsisimula na ngayon.